Okay. Okay na. Kita niyo yung screen. Okay. So, ito yung last natin ginawa, no? Yung last natin ginawa, tuloy lang natin. So far, meron na tayong tatlong database, no? Sched, ang laman niyan, schedule. Tapos, yung stud.dvf, ang laman niyan, student. Tsaka, stud-e. Ang laman niyan, yung mga enrolled student. Sa code, sa source code, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, no? Yung add, edit, delete ng profile, add, edit, delete ng schedule, at saka yung enrollment ng student doon sa existing schedule. Enrollment ng existing student sa existing schedule. So, dapat ang student nandun muna sa StudDVF para maka-enroll. At dapat yung schedule ng student nandun muna sa sched.dvf para ma-enrollan. Tapos, pag nag-enroll yung student, papasok siya dito sa StudE. So, try nating tignan yung laman ng StudE. StudE. Okay? Browse. Ayan yung laman niya. Paliitin ko lang ha. List, studno, at saka lname, at saka section. So, ito yung laman niya, no? So, meron tayong 5 student naka-enroll sa iba't ibang section. 4 sa 2-1 at isa sa 2-4. Ngayon, yung ating program for enrollment, ang pangalan ay enroll. So, silipin natin yung code. So, modicum enroll. At isa. Ha? Yan yung code. Yan yung diniscuss natin last meeting. Kung i-execute natin yan, so do enroll. Let's say, enroll natin si ACT, mali, student number. So, 2025-ACT may 5 ba? 5. Ayun, so si Joan de la Cruz, no? Dalhin natin siya sa section ACT 11. Okay. So, ito yung schedule ni Joan de la Cruz. Yan yung schedule ng ACT 11. So, pag nag-yes tayo dyan, mag-enroll tayo ng another student, no? Pero basically, na-enroll na natin si de la Cruz sa ACT 11. So, mag-no tayo. Tignan natin ngayon yung ating database kung nakapasok siya. Ayun, no? Si de la Cruz. List down natin pati yung kanyang AF name. Ayun. Si Joan de la Cruz, na-enroll natin sa 11. So far, okay na yung ating enrollment procedure. Walang syntax error, no? Wala siyang syntax error. Okay? Question? May tanong ba doon? Wala, no? Nakapost na yung lecture na yun sa sa ating LMS. Buksan nyo na lang yung LMS nyo. So, wala kayong nakikitang problem dito sa ating PRG na to. Modicum enroll. Sa syntax, wala. Kasi hindi naman nag-error yung program nung nirun natin, no? Hindi siya nag-error.
So, sa syntax wala. So, okay na yung program. So, tignan natin yung database ulit. Ililist ko yung student number, last name, F name, and section. So, pasok naman lahat. Anong nakikita nyo dyan? Doon sa sets of data natin, sa laman ng ba to? Enrolled student. Anong nakikita nyong mali dyan? May nakita ba kayo? May napapansin kayong kakaiba? Or mali? Or hindi dapat? Hello? Miss Abdes? Ano palagay nyo? Analyze nyo yung laman. Anong nakikita nyong possible error dyan? Kasi sa code, wala na eh. Nagsama yung lahat ng section. Anong ibig sabihin nun? Tatlo yung section, sir, sa ACT 111. Tatlo yung section sa ACT 11. Iba-ibang tao naman yun eh. Diba? Ibig sabihin, sa ACT 11, tatlo naka-enroll. Si Poster ulit, sa De La Cruz. Sa ACT 21, dalawa naka-enroll. Si Poster ulit, at si Wae. Sa ACT 24, isa naka-enroll. Si Isardes. Wala namang mali ron ah. Diba, bawat section, ang dami namang student na naka-enroll dyan eh. So, ano pa? Opo. So, ano pa? Palagay nyo. Tignan nyo si Poster. Si Poster, naka-enroll siya sa tatlong section. Naka-enroll siya sa 1-1. Uminroll ulit siya sa 1-1. Nagdoble siya, oh. 2 beses siya naka-enroll sa 1-1. Dapat isa lang yan. In another, naka-enroll siya sa 2-1. Ayun, si Poster. So, tatlo yung section niya. Tatlo yung enrollment niya, no? For this semester. Which is invalid. Dapat isa lang ang enrollment mo sa isang section. Okay? Kung block section ang usapan ha. Kung per subject yan, pwede, no? Pero, kung block section yan, hindi ka pwedeng naka-enroll sa kabilang section at the same time, naka-enroll ka sa kabilang section. Kagaya ni Poster, naka-enroll siya sa 2-1, naka-enroll siya sa 1-1. Okay? Tama? Nagets na yung error? So, paano nyo sasolving yan? No? Kukontrolin nyo yan. Kontrolin natin sa program. Dapat hindi tayo nag-a-allow ng student na naka-enroll na, no? Tapos mag-i-enroll pa sa kabilang section. Or hindi tayo dapat mag-enroll ng student na naka-enroll na sa section na yon, tapos mag-i-enroll ulit the same section. Kagaya na nangyari kay Poster sa 1-1, no? Dalawa yung enrollment niya. Para yung 1-1. At the same time, kasabay yung isa pa niyang enrollment doon sa 2-1. So, yun yung restriction natin. Hindi pwedeng mag-enroll ang student ng sa dalawang section sabay. Kasi block section tayo. At hindi rin pwedeng mag-enroll ang student ng 2 beses dun sa isang section. So, yun ang condition. So, paano natin gagawin yun? So, therefore, i-edit ulit natin yung ating enrollment program. Ito, no? So, anong unang gagawin natin? So, dapat, pagkahingi natin ang student number, tapos nilocate natin sa ating database. Okay, ha? So, pagka-locate sa database,
kukunin natin yung di ba? Yung content, no? Content ng field name lalagay natin sa variable. Anong next? I-display natin. Okay, good. Tama yung portion na yan, no? Kinuha yung pangalan, tapos din-display. Okay. Tapos hihingi ng section. So, saan tayo mag-check agad? Saan tayo mag-check agad? So, dapat pag hingi natin ng student number, tignan natin kung existing na yung student number na yon doon sa database. Okay? So, kung existing na yon, ibig sabihin nun, naka-enroll na siya. Hindi na siya pwedeng mag-enroll ulit, no? Unless magpapalit siya ng section, lilipat siya ng section, or magpapalit siya ng schedule. So, solvein muna natin yan, no? Dapat pag existing na yung database doon sa existing na yung student doon sa enrollment database, hindi na siya i-allow humingi ng schedule kasi may schedule na siya. So, saan natin ngayon i-check yan? Dito pa lang, no? Pagka-get nyo ng student number. So, pag hingi ng student number, bubuksan natin yung database, use stud, kasi nandun yung databases ng student, at hahanapin natin kung existing. Okay? So, kung existing. So, paano natin malalaman kung existing? So, ang syntax or ang function na gagamitin natin is if condition. So, if found, ayan. Okay? Anong gagawin? If found. Ibig sabihin nun, meron ng ganong student number na naka-enroll. So, hindi na pwedeng mag-enroll yon kasi enrolled na yon. Okay? Meron ng ganong student number na naka-enroll. So, hindi na siya pwedeng mag-enroll kasi enrolled na siya. So, anong gagawin natin? Ang gagawin ko dyan is pwede ako mag-prompt. So, magpa-prompt ako sa ba maganda mag-prompt? Saang lugar? Anong row? Sa gitna ng screen, no? Sa gitna ng screen kung saan ko pinapasay yung schedule. Dito, summer here, no? Sabihin natin sa row 10 kasi row 9 ako eh. So, at row 10 row tuloy. Let's say, at row 15 pagdanggit na colon 30, isasay ko yung prompt lang, no? Sabihin natin, student, or sige, student, barokin natin, already enrolled. Okay? Pwede nyo i-prompt ng maganda, no? Kulayan nyo, kunyari, set color to red plus blinking para makita nung gumagamit. Tapos dito naman, set color to para bumalik, no? Ngayon, maglalagay ako rito ng siyempre sasabihin mo sa user kung anong gagawin. Press any key to continue. Okay? Press any key to continue. Tapos read. It's key walang variable. Pwede yun para mag-post. Okay? If found. Else, siyempre yung if may partner yan. So else, anong gagawin niya? So else, ang gagawin niya ito. No? Mula rito, kukunin niya yung pangalan, tapos
Ititrim niya, tapos hihingi siya ng section, date, so on and so forth, tapos lalagay niya doon sa sa screen, yung schedule, no? Tapos ilalagay niya sa database, tapos dito siya, no? Yan ang laman ng else. And then, dito ka mag-end if. Kung nag-end if ako dyan, mag-exit. So, ang exit niya dito, enroll another student. So, ang mangyayari, kung magiging true tong found na to, let's say existing na yung existing na yung student number, 'di ba? Hindi niya gagawin tong else. Anong gagawin niya? Pupunta siya doon sa end if niya. Sa end if nito. So anong end if nito? Yung end if niyan ay eto. So anong next line after end if? Magtatanong siya, enroll another student. Yan, no? Ngayon, kung hindi naman existing, if found ibig sabihin hindi nakita, no? Not found, ang gagawin niya, hindi niya gagawin ito. Gagawin niya yung else. Ano laman ng else? Yung procedure kung paano mag-enroll, no? Tapos, magpupunta yan dito sa kanyang end if. Ano laman ng end if? Ito yun, no? Enroll another student. So, parang ang mangyayari, pag existing, ang makikita niyo lang sa screen, student already enrolled. Press any key. Pag press mo ng key, lalabas doon, enroll another, yung question na enroll another. Ngayon, kung yung student is not existing, hindi pa sa enroll, hihingi ng data, di-display yung schedule, isi-save sa database, tapos, lalabas yung question, enroll another. So, ganun yung flow natin. Okay? So, try natin, ha? Control W. So, kunyari, si poster is ACT 2025-ACT-1, no? Si poster yun. Naka-enroll na siya. No? So, dapat itong program natin, ito lang. Dapat itong ginagawa nating program na to, no, hindi nyo na i-allow kasi enrolled na si poster. Dapat dito siya dadaan. Student already enrolled. Okay? So, tignan mo na tayo yung laman ng stud natin. So, meron tayo hanggang 10, ha? Okay. So, try nating i-enroll si poster again. So, do enroll. So, pag tinype ko si 2025-ACT-1, enter. Ayun. Ha? Naka-enroll na siya. Pag in-enter ko yan, tatanong siya, enroll another. Pag nag-no ako, dapat mag-exit. Okay, so tama yung flow, nag-exit. So, ayusin lang natin ng konti yung yung enroll natin, no? Masyadong mahaba. Dito. Nasaan ba to? Nasa 30. So, lagawin lang natin tong mga 10. No? Control W. Again, enroll natin si 2025-ACT-1. So, naka-enroll na siya. Student already enrolled. Press any key to continue. Pag nag-enter ako, magtatanong ulit siya. Pag nag-yes ako, kanina nag-no tayo, nag-exit. So, okay. So, pag nag-yes ako, hihingi ulit siya ng another student number. So, yes. Ayun. So, enroll natin si 2025-ACT-6. May -6 tayo, diba? Hindi pa siya naka-enroll. So, dapat i-accept niya yan. So, pag in-enter, hindi niya in-accept. Student already enrolled. Press any key to continue. So, tingnan natin, ha? Press any key. No. Use stud. Browse. Hindi niya in-accept si Jano. No? Naka-enroll na ba si Jano? Tingnan natin, ha? Use stud E.
Browse. Hindi pa naka-enroll si Jano. So, ibig sabihin, may problema sa program. Saan? Dito. May problema rito. No? Laging lumalabas ito. Locate for studno is equal to B studno. So, lagi siyang lumalabas. Existing or not existing. Tama. Saan tayo nagkamali? Saan tayo nagkamali, mga kapatid? Nakita niya? Saan tayo nagkamali? Nagkamali tayo ng posisyon ng lagay. Tignan niyo explain ko sa inyo. Dito kasi, itong part na ito, kinukuha natin yung profile ng student. Tama. Saan natin kinukuha? Sa stud. Tama, di ba? Ngayon, natural, nandun siya. Kasi, naka-profile siya. So, dito talaga dadaan yan. Dapat, itong portion na ito, itong if found, itong else na to, nandito yan sa baba, dito. Yan, no? Dito yan. O kaya, nandito yan sa asa na yan? Stud E. Checkin kasi natin si Stud E. So, gagawin natin para hindi na tayo mag-move, no? So, binuksan natin si Stud, locate natin yung student number, which is tama lang, no? Makikita nyo yan. So, tanggalin ko to, ha? Control Y. Ay, mali. Control Y. Mali yung position. Hanggang else. So, binuksan natin Stud, kinuha natin student number, kinuha natin yung data niya, dinisplay natin sa screen. Okay? Ngayon, may isa ng section, tapos read. Ngayon, dito, bago siya humingi ng section, dito ako ngayon, mag-check kung naka-enroll na siya. Okay? So, saan kong database checkin? Anong database yun? Anong database yun, mga kapatid? Dito, sa database, StudE, no? So, gagawin ko, pagka-display ko ng pangalan, i-open ko yung database StudE. Diyan ko ngayon ilo-locate. Locate for studno is equal to V studno. Hanapin ko, no? Sa database StudE. Ngayon, dito ako mag-i-if found. Anong gagawin niya? So, at row 15 colon 15 say ano to? Student already enrolled. Okay? Tapos, press any key. Ganyan lang, no? Tapos close. Tapos may read tayo rito. If found. So, ito na yung ginagawa natin kanina. Kung yung student number na in-entry kanina ay existing sa StudE, si StudE, ang laman niyan ay mga enrolled student, sasabihin, naka-enroll na siya. Else, anong gagawin? Kung hindi pa siya naka-enroll, hihingi siya ng section, no? Hihingi siya ng date, tapos enrollment date, tapos i-display yung kanyang schedule, no? Tapos ilalagay siya sa database ulit para ma-enroll. Tapos magtatanong. So, okay na yan. So, itong end if na to, let's say, if found,
sasabihin daw ni student already enrolled. Ang next na makikita natin sa screen, eto na, yung enroll another. Ngayon, if not found, hindi siya dadaan dito sa area na ito. Dadaan siya sa else. Di-display niya muna yung schedule, tapos magtatanong siya, enroll another. So dito, mali yung position natin kanina. Okay? So gawin natin tong para ma-emphasize, no? Set color to ano yan kanina? R plus blinking. Okay, after ng read, set color to. Okay na. So let's try. Typo error to, SET dapat, no? Set color to. So console W. So naka-enroll na si ACT 20 si 2025-ACT-1. Naka-enroll na 'yon. So pag try natin i-re-enroll ulit, do enroll. So si 2025-ACT-1, yan, nilabas niya muna yung pangalan, pero hindi na humingi ng section. Okay? Sinabi niya na agad, student already enrolled. Press any key, no? Pag in-enter ko yan, ayan na. Enroll another. Pag nag-yes ako, let's say i-enroll ko si 2025-ACT-6, hindi pa sa enroll, no? Ayun, si Jano Gibuyas. Humingi ng section kasi hindi pa siya enroll. So, i-enroll natin siya kunyari sa ACT 21. Ayun, ang schedule ni ACT 21, no? Ngayon, enroll another. Let's say yes. Subukan natin i-enroll siya ulit, no? 2025-ACT-6. Pag in-enter ko to, hindi na siya pwedeng mag-enroll kasi naka-enroll na siya. Student already enrolled. Press any key. Press any key. Enroll another. Yes. Try natin si 2025-ACT-7. Yun. In-accept, no? Kasi hindi pa siya enroll. So, lagyan natin ng section ACT, let's say 11. Pumasok. Na-save sa database. Enroll another. Yes. Try natin ulitin. 2025-ACT-7. So, hindi na siya pwede mag-enroll kasi naka-enroll na siya. Enroll another? No. Pag nag-no, mag-exit. So, silipin natin yung ating database. Okay. I-list natin yung ating database. List studno. Tapos, L-name. Tapos, F-name, tapos section. Ayan. So, nadagdagan yung enrollees natin. 8 na yung naka-enroll, no? Sa iba-ibang section. 1, 2, 3, 4, 4 sa 1-1, 2 sa 3 sa 2-1, at 1 sa 2-4. So, solve na yung problem. Hindi na yan magkakaroon ng ng duplication ng enrollment, no? Isang student sa dalawang section naka-enroll. Okay? Question? Any question? So far? Question? Wala? Hello? So, question? So, okay na yung ating enrollment. Yung ating last program, which is yung enrollment, no? Mag-i-enroll tayo ng student. Okay. Next. Ano pang next, no? Ano pang nangyayari sa enrollment? So, anong next? So, naka-enroll ka na, ganun na lang ba yun? Di ba may mga times na gusto mo magpalit ng schedule? Okay? So, naka-enroll ka, pero gusto mo maglipat ng section, no? Ganyan sa atin, di ba? Pag ayaw ng classmate mo, lilipat ka sa kabilang section. So, let's say, naka-enroll na sila. Naka-enroll na to si Mr.
Isardes, no? Nasa 2-4. Gusto niya, lumipat siya ng section. Saan? Gusto niya, let's say, pumunta sa 2-1. Okay? So, hindi ko siya pwedeng i-enroll ng bago kasi hindi na gagana yon. No? Naka-restrict kasi yung enrollment natin. Kapag naka-enroll na, hindi ka na pwede mag-enroll ng bago. So, anong gagawin natin? Gawa tayo ng bagong program. Anong program? Yung program na nagta-transfer ng student from one section going to another section. O kumbaga, change schedule. Okay? So, paano magiging flow ng program natin? So, parang ano rin yan. Hihingi siya ng student number, tapos i-display yung profile. Pero this time, lalagyan natin ng insertion. No? Dalawang tanong. Di-display yung, hihingi ng student number, di-display niya yung kanyang current section. So, tatanungin natin siya kung saang section siya lilipat. Assuming block section tayo, hindi subject ang nililipat, buong section, buong klase. So, paano natin gagawin yun? So, pwede kong kopyahin yung screen ng ating previous program. Anong program yun? Anong PRG yun? Yung enroll, no? Kokopyahin ko yung screen lang. So, kokopyahin ko na lang yung file, tapos i-edit ko, para hindi na ako magre-retype. So, again, paano mag-copy ng file? Copy. Ano yung structure niyan? Copy, file. Tama. Tapos, yung file na kokopyahin, enroll. Anong extension? .prg. Tapos, yung magiging pangalan ng copy. So, anong pangalan ng copy? Ano maganda yung pangalan sa copy? Sabihin natin, change E. Sakto, no? 8 character. Change E.prg. So, itong si change E, ang function niyan ay maglipat ng schedule, mag-change ng schedule ng student. Okay? So, yun. So, kinapi ko lang siya. Mali yung aking syntax. Okay? Anong mali sa syntax ko? Wala akong to sa gitna. Ayan, no? So, ang format, copy file enroll.prg to yung new name.prg. So, ang structure niyan, copy file, yung file name to be copied, dot extension name, to magiging pangalan ng copy, dot extension name. So, ito yung file name na kokopyahin natin, enroll, extension name niyan PRG, to magiging pangalan ng copy, extension name niya PRG. So, pag in-enter ko yan, ayun na. So, hindi umangal, walang nangyari, no? Pero kung magdi-directory tayo ng ating PRD, meron na siyang ayun, change E, no? So, ang laman yan, basically, ang laman ngayon yan ay enrollment. So, gagawin natin, i-edit natin yan para maging change schedule ang function. So, modicom change _ E. Ito siya, no? Enrollment to eh. This sub is for enrollment of a student. So, gagawin natin to. This sub-program is for changing of section of a student. Yan. So, ang flow niyan, pareho lang nung enrollment schedule, no? Pareho yung screen. Tapos, hihingi rin siya ng profile. Hihingi siya ng student number. Okay? Tapos, kukunin niya yung data, yung last name, first name, so on and so forth, doon sa saan? Sa StudDBF. Tapos, anong next?
i-display niya, no? Yung last name, first name, middle name, so kasali yan. And then, dito na tayo. Bubuksan natin yung StudE. Sa StudE, hahanapin natin yung student number na yon. Ibig sabihin, yun yung ililipat. If found, so anong gagawin? Anong gagawin kung nakita? Anong gagawin? Mga kapatid, so nalocate ko na. Tama. So nalocate ko na. Nilagay ko na yung pointer. So anong gagawin ko? Gagawin ko dyan, nasa StudE ako, di ba? Papahanap ko, di ba? So anong gagawin ko dyan? Humingi na ba ako ng section sa taas? Wala pa, no? So ang gagawin ko dyan is pwede akong mag-display ng section dun sa tapat ng section. Ito. Mag-get ako ng section. Di-display ko yung section niya. So, para ma-display ko yung section niya, pagka-locate ko, so V-section, kukunin ko muna yung laman, no? O hindi na, display ko na agad. So, saang lugar? Saang lugar kayo di-display yung section? Ito. 444. Diyan ko i-display yung section. Okay? So, tanggalin natin kung hindi kailangan na dito muna tayo. I-locate ko, no? Tapos, hindi natin kailangan to for the meantime. Saka ito. Ayan. Hihingi ako ng section. So, hindi siya maghihingi. Magsisay ako. Isesay ko yung section niya. Okay? Yun yung current section niya. So, at 444. So, dito, instead na sa screen ko rito, instead na sabihin kong section, yung aking ito, no? Lalagyan ko siya ng current section. Yan. Current section. So, hindi na siya sa 44. Bilangin natin. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Sa 50 ako. Magdi-display ng kanyang current section. Kung saang section siya naka-enroll. Where is that? Where is that? Ito, no? So, dito, ako magdi-display ng section sa column 50. So, paglagyan ng student number, lalabas yung pangalan, tapos lalabas yung current section. So, yung data, alisin na natin. Okay? Pwede natin alisin yan. No? Palitan ko yan. So, instead na date of enrollment yan, gawin ko na lang ano yan. Gawin ko siyang new section. Okay. So, anong lalagay ko dito? Sa halip na current section, lalagay ko rito new section. So, naglipat siya. Nasa row 4, column, yung new mo is 55. Tatamaan. Kasi dito, ilagay ko siya sa 50. Ilan ang width ng section natin? Tandaan nyo? Ilan ang width ng section, mga kapatid? Ang width ng section ay 7. So, kung yung section natin nasa row 4, column 50, plus 7 ka para sa content, no? So, 57. Dapat ito,
Hindi ko ilagay sa 55. Ilagay ko sa 57, 58, or 59. Yan, new section. So, this time, maghihingi ako ng bagong section. So, napansin nyo dito, ang ginawa ko lang dito, ang ginawa ko lang dito, na, dinisplay ko lang yung section, yung mismong laman, no? Nung field. Saan galing yun? Sa StudE. Anong particular field? Anong particular record? Yung student number na yon. Yung kaning nilagay kong student number. Di-display ko yung section, hindi ko di-display yung variable. Okay? So nung na-display yung section, sa row 50, naka-display yung section. No? Tapos, sa gilid ng row 50, naka-display yung string na new section. So, this 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 6, 7, 6, 9, 70. Plus 7, 77. So, sakto. So, dito, ang gagawin ko rito, sa 477, instead na say, mag-get ako. Mag-get ako ng bagong section. V section. Yon, V section. Okay, so nag-get na ako ng bagong section. Tapos, pagka-get ko ng bagong section, kukunin ko yung schedule ng bagong section. Ayan, no? Nag-use schedule ako. Di-display ko ulit sa screen, no? Lahat ng schedule niya. Tapos, dito, kailangan kong mag-locate ulit. Bakit? Kasi, pagdating dito, nag-open ako ng another database. Hindi ako makakabalik doon sa sa enrolled student unless buksan ko ulit siya. So, nung binuksan ko siya, yung pointer ko nasaan? Nandoon sa record number 1. Wala dito sa section na to. Wala dito sa section. Wala doon sa student number na hiningi natin sa taas. No? So, maglo-locate ulit ako. Locate for studno is equal to b studno. Okay? So, dito, no? So, ilo-locate ko for studno is equal to v studno. So, hanapin ko yung ganong student number doon sa enrolled student. Tsaka ako ngayon papalitan. Tama. Mga kapatid, anong papalitan ko? Kailangan ko ba palitan yung student number? Hindi. Ano lang kailangan kong palitan? Papalitan ko lang yung section kasi existing na siya. So, hindi ko na kailangan tong replace na ito. Isa lang ang i-replace ko. Yung section niya. Ayun, replace section with B section. Okay? So, wala tong end if na ito kasi binura ko yung else dun sa taas. So, ito na, no? Tapos, change another. Change another. So, ganun mangyayari. Ni-replace ko, no? Pero dapat mag-locate ka ulit. So, let's try kung gagana na to. Medyo mabilis kasi hindi na ako nag-encode. Minodify ko na lang yung previous. So, Control W. Tignan natin yung laman ng ating database. Anong particular database? StudE, no? StudE. Browse. Ito. So, may invalid data tayo rito, no? Si poster. Diba? So, mag-list nga tayo ng studno. Tapos, last name. Tapos, section. So, may invalid data tayo dyan si poster. Isa, dalawa, tatlo. So, hindi natin pwedeng gamitin sample yan. Let's say gusto nating ilipat si
si Jano, no? Si Jano nasa 2-1. Gusto niya palang mag 2-4. So, paano natin mapapalitan to? Irarun natin yung program, okay? So, pag nirun natin yung program, anong student number ni Jano? Student number ni Jano, -6, no? Taga 2-1 siya. Gusto niya magpunta sa 2-4. Si 2025-ACT-6. So, lipat natin. Ano pangalan ng PRG natin? Hello, Mike. Tulog na ba kayo? Rosette. Ano pangalan ng PRG? Change-E, no? So, Modicom, change, enrollment. Huwag natin Modicom, magdo natin. Irarun na natin. So, change E. Okay. So, si 2025-ACT-6. Si Jano siya, no? Ang layo ng aking ano. Ayun, no? So, ang current section niya, ACT 2-1. So, gusto ko, ACT 2-4. Kung sa dadalhin. Ayan. Lumabas yung schedule ng ACT 2-4. Change another? No. So, kung titignan natin, kung lumipat ng section, si Jano, so, naging 2-4 na siya. So, tama yung program natin. May konting error lang doon sa display, no? So, palitan natin. Modicom, change E. Dito tayo nagkaroon ng error. Masyadong mahaba yung 77. Ito. Hindi siya dapat 77. Okay? So, ano siya dapat? Dapat siya ay asan na yan? Sa tapat ng ano yan new section If this is 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71 lang. No? Masyado tayong advance. Okay? Advance sa katotohanan. Ngayon, hindi ko makita yung current section niya. Ang gagawin ko dyan, i-highlight ko to. Set color 2. Sabihin natin red. Okay? Tapos, set color 2. Okay? So, yung isa. Run ulit natin. Si Jano ulit, no? Si Jano ay nasa si Jano? Nasa 2-4. Nagbago na naman isip niya. Kunyari, gusto niya, sa tuto na lang siya, no? Sa tuto na lang siya, ayaw niya na sa 2-4. Papangit daw sa 2-4, eh. Okay. So, i-run natin yung program. So, change E. So, si 2025-ACT-6, ayun, syntax error. Ay, sorry, kulot, no? Hindi kulot, ha? Color. Okay? So, modify natin. Asa na yun? Set kulot 2. Where is that? Where are you, kulot? Ito, set color 2. Typo error, no? Control W. Again, i-run. 2025-ACT-6. Ayun, si Jano. Ang current section niya ay nasa ACT 2-4 siya. Ayaw niya sa ACT 2-4. So, dadala natin siya sa ACT 2-2. Ayun. So, ito na yung bagong schedule ni Jano. ACT 2-2. Change another schedule. So, pag nag-yes, papanik yan. Pag nag-no, exit. So, mag-no muna tayo. So, nag-no siya. Try natin tignan yung schedule ni Jano kung gumalaw. So, gumalaw si Jano. Ay, si Jano. So, instead na 2-4 siya dati, naging 2-2 siya. Okay? So, perfect na yung ating change schedule. Question? Any question? Hello, mga kapatid. Tinulugan na ako, no? Okay. Natulog na sila.
Hello, andyan pa ba kayo? Hindi kayo makarespond, ano? Dito pa, sir. Ayun, yun na. So, nakatapos tayo ng isang program ulit. So far, meron na tayong ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 na. Okay? So, ano pang kulang? Meron tayong profiling, meron na tayong scheduling, meron na tayong enrollment, meron na tayong change schedule. So, ano pang mga possible kulang sa enrollment? Wala na ba? Gawa natin ang display. Ibig sabihin, kunyari, gusto kong makita kung sino yung naka-enroll sa 2-1. Tapos, sino yung naka-enroll sa 2-2. Listing ba? No? So, gawa tayo ng program na ang function ay nagli-list down or nagdi-display ng enrolled student sa specific section. Okay? Ang filter natin, naka-block section tayo. So, sino ba yung naka-enroll sa 2-1, sa 2-2, sa 2-3, sa 2-4, sa 1-1, sa 1-2, sa 1-3, sa 1-4? Okay? So, yan. Gawin natin yan. Now na. Program number 11. Okay? Program number 11. So, ano maganda yung pangalan? Modicom. Wala tayong gagayahin kasi iba yung flow nito. Ang magiging flow nito, no, hihingi lang siya ng section, tapos lalabas yung mga pangalan kung sinong naka-enroll dun sa section na yon. Ganun lang, kasimple. So, walang kapareho nung screen ng, ng mga previous program eh. So, kailangan natin gumawa ng bago. So, gagawa ako. Modicom. Modicom. Ano maganda yung pangalan? List. Stud list. So, list na lang. Oh, section list yan. Section list yan. So, yon. Ang function nito is lagyan natin. Ano ba ginagawa nito? Display students which are currently enrolled. No? Enrolled to the section. Yan, okay? So, siyempre, ang walang kamatayang mga header nyo, no? Set talk off, tapos set stat off, set, ano pa yan sineset natin? Century 2 na? Sige, mag-century 2 na tayo. Century off, ano pa? Set wala na. O, sige, tatlo lang. No? Magki-clear muna ako ng screen, tapos gagawa ako ng box at 1, 1, 2, let's say 23, 79. Double. So, line. Okay. So, at 1, 2, 3, row 3, column 2, 2, row 3, colon 78, pareho ng row kasi straight vertical line. Vertical ba horizontal? Pahiga. Na horizontal, okay? Kaya pareho yung row. Gusto kong patayo, pareho yung colon. So, pag niran natin to, Control W, so do as list, ayun na, meron na tayong ganon, no? Lagyan na lang natin ng ng title yung ating window. So, at siyempre, sa loob ng line, row 2, colon 5, say ano, student listings, yan, ha? Listings per section. Yan, ganun lang. So, next. Ang unang flow, hingi siya ng section. So, siyempre, magpa-prompt ako sa
sa row 4 colon, let's say colon 2 or colon 3, ano ipo-prompt ko, no? Ano i-display ko? Enter section. Ganyan lang. Enter. Please enter section. Kaya enter section to display. Okay. Siyempre, humihingi siya ng entry, kailangan mo ng read. Kaso nire-read mo, wala ka pang variable dito, no? So, mag-get tayo ng variable. Anong variable? V section. Kaso, hiningiming variable dyan, di mo naman dineclare. So, dito tayo. Declare ka. V section is equal to characters, kaya space. Ilang width nun section natin? 7. Tama? 7. Salamat. 7, sir. Thank you. So, ayan. Dineclare ko muna yung variable bago ko ginamit at bago ako humingi ng entry as value ng variable. So, pag niran mo yan, ganito mangyayari dyan. Ayan, ganyan siya, no? Let's say, ACT21. Yun. Paglagay ko ng ACT21, dapat dito, saan ba? Dito. Sa banda rito, ayan, dyan, no? Lalabas yung students. Kung sino-sining naka-enroll sa ACT21. Okay? So, paano natin gagawin yun? How are we going to do that? So, ang gagawin natin, anong database ang gagamitin natin? Siyempre, isang database lang, no? Yung nagke-carry ng enrolled student. Anong pangalan nun? Kung nakalimutan nyo, magdi-directory ako. Ano dyan sa tatlong database? Nasaan dyan? Hello, Mike Tess. Nasa StudE. Okay. Andun yung listing, di ba? Sa enrolled student. So, i-open ko sa StudE. Use stud_e. Yun yung database nyo. Ngayon, gayahin natin yung concept nung listing ng schedule. Na? Gayahin natin yung concept ng listing ng schedule. So, gagawin natin dito, kailangan nating pagsunod-sunurin, no? Yung laman ng StudE. Kasi si StudE, ito yung laman niya. Okay? Yan. Ngayon, kailangan nating pagsunod-sunurin yung section. Yung ginasabi ko sa yung table of content before. So, kailangan natin pagsunod-sunurin, pagtabi-tabihin. So, paano yan? Index, gagawa tayo ng index, parang table of content to, on, anong field name, which is yung section, hindi yung variable, yung field name, yung field name section, yung laman ng field name section ay susunod-sunurin ko, index on. Pwede ring sort on, no? Mas preferred king index. Index on section to any variable. Any variable na S na lang, yan, no? Para madaling mag-isip. So, pagdaan niya sa line na to, magiging sunod-sunod na yung section. Okay? Tsaka ako ngayon maglo-locate. Hanapin ko yung locate for section is equal to V section.